Magandang araw mga kaninang, kamusta po kayo? Matagal-tagal din naman palang hindi ako nakapag-upload. Heto nga ako at papunta muna ako ng Calapan. Dahil nga magbabayad muna ako sa SSS ng asawa ko. Pagpunta ko nga dun ay napakahaba ng pila. Kaya nga dali-dali na rin ako nag-fill up at kumuha ng number para naman mauna din ako sa mga nasa hulihan ko. Pang number 66 nga pala ako mga kaninang pero nasa 55 pa lang yung pila. Hindi naman ako masyado nagtagal doon dahil mabilis din naman yung transaction. Pero alas 12 na nga nun at tanghalian na kaya nga kumain muna ako dito sa Jollibee. Hindi ko na din naman tinagalan ang pagkain at binilisan ko na dahil nga mag-isa lang ako. Pagkatapos nun ay bumili na din ako ng mga kailangan kong bilhin. Pagkatapos nga nun ay umuwi na din ako. Nagbiyahe nga lang pala ako sa jeep at ngayon naka-tricycle naman ako papunta dito sa loob ng Katwiran. Pagkarating ko nga ito ang aking nadatnan, Maretesa. Nandito nga pala ang Tia Mada, ang inay at ang Ate Vivian. Meron nga din nga palang nagtataka kung bakit ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag-upload. Pagpasensyahan nyo na mga kaninang. Ang dahilan kasi nun ay namatay ang aking Lola Anda sa Santa Rosa kaya hindi na ako masyado nakapag-update. Mahirap din kasi yung signal doon kaya medyo hindi ako nakapag-edit ng mga vlog. Habang nagmamaretesan nga yung mga nasa likod ko ay nagutom naman itong aking inaanak at wari ko'y antok na. Kaya nga inakyat ko muna siya sa bahay at titimplahan ko siya ng dede. Eto nga pala yung mga napamili kong gamit na kailangan ng aking inaanak. At habang ang prepare ko yung dede niya ay tingnan mo naman itong aking inaanak at dumapa na. At dahil nga medyo hirap pa siya sa kanyang pagdapa ay hindi niya pa may ayos ang kanyang ulo. At tinulungan ko na din siya na ayusin din yung pagkamay niya kasi baka nahihirapan na siya. Inorganize ko na din pala itong diaper dun sa ginawa kong DIY organizer. Kaya maya nga ay nakatulog na itong aking inaanak. Hindi niya nga binibitawan itong dete niya kasi nga baka daw siya magising. Dumating din sa bahay ang konsorte ng inay. Pagkatapos nga nun ay naglaban naman ako nung nagising na ang aking inaanak. Iniwan ko nga pala siya kay Lola Gets. Dahan-dahan nga lang ang paglalaba ko dahil nga masisira yung design ng kuko. O diba napaka-arte ng kaninang. Pero hindi naman sa ganun na napaka-arte ko na sa katawan. Eto kasi yung naging hobby ko nung dalaga talaga ako. Nung high school kasi ako, merong kaklase ako na marunong maglinis ng kuko at sa kanya ko nakikita kung paano magawa ng mga design. Kaya nga kinalaunan ay naging hobby ko na din ang pagdidesign ng aking kuko. Medyo mahirap din naman pag naglilinis ng sarili dahil naiipit mo din yung katawan mo or yung pinaka-building mo. Lalo na kapag paayong dinidesignan mo. Nung Sabado nga lang yan ang gabi ko ginawa. At dahil natuwa ako sa outcome, pati kamay ko ay nilinisan ko na din at ginawan ko ng design na kaparehas dun sa aking paa. Kung hindi nyo talaga natatanong ay ito talaga ang pinakalibangan o nagpapasaya sa akin pag nakikita kong malinis at maganda yung kuko. Kaya nga lang iniisip ng iba talagang kaartehan lang yung ginagawa ko. Pero ang hindi nyo lang talaga ay dito ko lang na-express kung ano yung talagang gusto ko sa katawan ko. Siguro nga'y masasabing nakaartehan nga ito sa iba pero ito talaga yung pinaka-desire ng puso ko. At ito na nga yung pinaka-final look sa paa. At ito naman yung sa kamay. Kinaumagahan ko na nga yan nalinis bago ako umuwi dito sa Katwiran. At syempre dahil kamay yan hindi ko na na-perfect kung gaano kalinis pero ayos din naman yung design. Buti na nga lang pagkatapos ko nang maglabay okay pa din yung mga design. Abay sayang din naman yung effort ko na maglinis at mag-design dito sa parehas kong kamay. At dahil nga gabi na ay drenyer ko na din itong aking nilabhan para medyo tuyo na siya at bukas na lang paiinitan. Pagkatapos naman nun ay nilinisan na ni Lola Gets ang aking inaanak habang ako naman inaayos ko naman yung dede niya. Nilinisan ko na din itong aming kama at pinalitan ng cover tsaka itong mga kurtina namin. Dahil nga medyo madumi na itong aming hinihigaan ay pinalitan na namin. Habang nililinis ko nga yan ay ni-sprayan ko din siya ng alcohol dahil nga minsan pag may gatas ng baby ay medyo nilalanggam. Kaya nga nung gumamit ako ng alcohol ay less na yung apanas o kaya yung langgam na makikita mo sa aming higaan. At syempre sinanitize ko din yung mga unan namin at pinalitan ng punda. Team blue nga pala ang motif ng aming higaan ngayon and here's the final look. Medyo gusot pero carry naman.
Yun lang mga kaninang. Salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and share this video. Follow our official page. At isama nyo na din ang TikTok at YouTube account ko. Salamat sa mga nag-share ng last video ko. At ito muli ang inyong kaninang na nagsasabing aanin mo ang pera kung may ninang kang maganda. Charot. Bye-bye.